at magandang araw po sa inyo po, Ginang Menor. So, ito po ang aking presentasyon sa aking lesson para sa sinag ng pagkikwento. Paniwala. Magandang araw sa inyo lahat. Ako ay si Cristina Maday de la Cruz, mag-aaral mula sa Grade 10 St. Monica. Ang kwento ng aking iisalaysay ay hango sa unang aklat ni Samuel, Kabanata 25, versikulo 1 hanggang 25, 28 hanggang 29. Namatay si Samuel at ang buong sambayan sa Israel ay nagtitipon upang magluksa. Nilibing nila ang kanyang bangkay sa kanyang tahanan sa Rama. Si David naman ay lumapit sa ilang naparan. Dalawa sa Maon ay may isang tatlong mayaman. Malaki ang kanyang kawan, si Carmel. Meron siya 3,000 tupa at 1,000 kambing. 3 na Baal ang kanyang pangalan at buhat sa angkan ni Caleb. Ang asawa niya si Abigail. Ang babaeng ito ay maganda at matalino, ngunit si Nabal ay masungit at magaspang ang pag-uugali. Minsan nabalitaan ni David ay ginugupitan ni Nabal ang kanyang mga tupa. Pinapunta ni David sa Carmel ang 10 sa kanyang tauhan, 6 at ipinasabi ang ginto. Sumainyo ang kapayapaan at sa buong niyong sambayahan. 7 nabalitaan namin ikaw ay nagugupit ng balahibo ng tupa. Ay mga pastol mo ay nakasama namin at hindi namin sila ginagambala. Sa halip ay tinulungan namin sila at hindi naligalig ang buong panahon na pagpapastol nila rito sa Carmel. 6 ito mapapatunay nila sa inyo. Dahil dito, tanggapin mo ang aking mga tauhan at ipinakausap kong tulungan mo ko. Bigyan mo ako ng anuman maibibigay mo para maihanda sa aming pista. Sumunod naman ang mga inutusan ni David. Sinabi nila kay Nabal ang lahat ng ipinasabi sa kanila at naghihintay ng sagot. Sinabi ni Nabal, sino si David? Or sino ba si David? Sino anak ni Jesse? Talagang maraming alipin na yon na lumalaya sa kanilang mga amo. Ang tinapay, inumin at pagkain para sa aking mga manggugupit ay hindi ko maibibigay sa mga tao hindi ko alam kung saan lipalop ng gagaling. Nang marinig ito, nagbalik sila kay David at sinabi lahat ang sinabi ni Nabal. Dahil dito, sinabi ni David sa kanyang mga tauhan, ihanda nyo ang mga tambak nyo. Humanda naman ang 4
naran sa kanyang mga tauhan at sumama sa kanya. Naiwan ang dalawandan upang magbantay sa kanilang mga dalahan. Ng isang pastor kay Abigail. Si David po ay nagpadala ng sugo sa inyong mga asawa at magana makipag-usap. Ngunit sila ay ininsulto ng inyong asawa. Mababait ang mga taong iyon. Tiluan nila kami at wala silang kinuhang anumang sa amin. Sa buong panahon kasama namin, sila parang binamatayan po nila kami araw-gabi sa aming pagpapastol. Pag-isipan po nyo kung ano mabuting gawin na yon, sapagkat ang nangyari ay tiyak na magbubunga na masama sa aming Panginoon at sa buong niyang sambayan. Hindi na naman namin ito sapagkat matigas ang ulo niya. Tiyak na hindi niya kami pakinggan. Daling-daling naghahanda si Abigail ng dalawadan ng tinapay. Pinuno niya ng alak ang 2 sisidlan. Nagpapatay ng 5 tupa. Nagpapakuha ng 5 takan ng sinanggan ng trigo. 100 ng kupol ng pasas at 2 tinapay na igos. Lahat ito ay kinarga niya sa mga asno. Pagkatapos sinabi niya sa ilan niyang tauhan, mauna kayo sa akin at susunod ako. Hindi ito pinaalam kay Nabal na kanya asawa. Habang pababa si Abigail sa isang burol, dumating naman sina David mula sa kabila. Sa galit ni David kay Nabal ay sinabi niya, siya lamang ang paanalagaan natin sa ari-arian ng Nabal na iyon. Tinulungan natin siya at walang nabawas sa kanyang kawan. Ngunit ito pa ang igiganti sa atin. Parusahan sana ako ng Diyos kapag hindi ko pinatay bukas ang lahat ng lalaki sa kanyang sambayanan. Na nakita ni Abigail si David, nagmamadali siya bumaba sa kanyang asno at nagpapatripa sa harapan ni David. Sinabi niya, ako pa ang inyong sisihin? Pakinggan po muna sana inyo ang aking sasabihin. Huwag po nyo pansingin si Nabal. Wala pong kwentang tao yun. Tama-tama po sa kanya pangalan. Siya po ay isang hangal. Di ko po kasi nakita ang mga tauhan nyo pinapunta sa amin. Na yon po niloob ni Yahweh na huwag matuloy ang iyong ipaghihiganti upang hindi mabihira ng dugo ang iyong mga kamay. Saksi si Yahweh, ang Diyos ng buhay.
Lahat na naghahangad ng masama laban sa inyo ay mapapahamag tulad din naman. Naririto po, tanggapin po nyo ang nakayan ng iyong lingkod at ipamigay nyo sa inyong mga tauhan. At patawarin po nyo ang anumang pagkakamali ko. Sigurado kong loloobin ni Yahweh na kayo ay magiging hari, pati ang iyong lahi, sapagkat nakikipaglaban kayo para sa Kanya. At hindi kayo gagawa ng anumang kasamaan habang kayo ay nabubuhay. Kung may magtatangka naman sa inyong buhay, ingatan kayo ni Yahweh ng iyong Diyos. Ang mga kaaway naman niyo ay hahagis ng parang bato na tirador. At kung loobin ni Yahweh na magiging hari na kayo ng Israel, tulad ng kanyang ipinangako, wala kayong pagsisihan. Hindi kayo uusigin ng iyong budhi, sapagkat hindi kayo pumatay ng walang sapat ang dahilan o kaya naghihingati sa inyong kaaway. At sana maalala nyo ako at sandali marapatin ni Yahweh na maitatag ang naiyang sambayaran. Sinabi ni David kay Abigail, purihin si Yahweh na nagpapunta siya ninyo rito. Salamat sa Kanya dahil sa inyong kabutihan, sapagkat sa ginawa mo ay nakaiwas ako sa pagpapatay ng tao magsagawa ng sariling paghihiganti. Niloob niya na huwag ko kayo pagbubuhatan ng kamay. Saksi si Yahweh, ang Diyos ng buhay. Kung hindi ka naparito na yon, bukas sa umaga ay patay sana lahat ng lalaki sa inyong sambayanan. Tinatangkap ni David ang mga dala ni Abigail. Pagkatapos, sinabi nga rito, umuwi ka na, huwag ka na mag-alala at gagawin ko ang pagkahilingan mo. Pagkaraan ng 10 araw at takay puso ni Nabal at namatay. Nagpasalamat si David sa Diyos sa pagkaloob na hustisya at pag-iwas sa kanyang na makagawa ng kasalanan. Reflection. Kung ipagtuloy ni David ang kanyang plano sa paghihiganti, mabubuhay siya ng may pagsisisi sa kasalanan na maaaring nagawa niya. Kapag naisipan natin saktan ang iba para makakapaghiganti, ang totoo sinasaktan natin ay ang ating mga sarili. Ang Diyos ay palaging nasasabi natin para tayo ay protektahan. Katulad ni Abigail, ang Diyos ay kumikilos na hindi natin namamatayan kapag nilagay natin sa ating mga kamay ang paghihiganti.
inaalis natin ang biyaya ng Diyos sa atin. Ibagahan, pagpapalit natin ang paghabang buhay ng katiwasyon sa pasamantalan lamang. Sa halip, maghihiganti, subukan mo magpatawad at magtiwala sa Diyos. Sa tamang panahon, ang lahat ay magiging maayos. Muli ako si Cristina Maday de la Cruz. Maraming salamat sa inyong pakinig.